Welcome to Diplomat Hotel o tinatawag nila ngayon na Dominican Hill Heritage and Nature Park. Taong 2018 pa ang pinakahuling napasok ko ang lugar na ito, subalit isinara noong 2022 upang i-rehabilitate umano sa pamamahala ng Baguio City Environment and Parks Management Office o SEPMO. Maaring dahil din sa mga nagdaang lindol ay naging delikado ang pagpasok dito kaya hindi na ito bukas sa publiko. Ayon sa mga staff dito, kinakailangan umano ng special permit na may kaukulang bayad para mapasok at makuhanan ng video ang loob nito. Ang Diplomat Hotel ay isang makasaysayang gusali na matatagpuan sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio City. Nagsimula ito bilang isang retreat house o rest house noong 1911, kalaunan ay ginawang paaralan bago naging isang hotel. Ang gusali ay orihinal na itinayo bilang bakasyonan ng Dominican Order noong 1913 hanggang 1915 at dinisenyo ng isang paring arkitekto na si Roque Ruano. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang lugar ay naging kampo ng mga tao na tumatakas sa mga Hapones, ngunit na-invade rin ito. Dito ay kinulong at pinahirapan ng Japanese Secret Police na tinatawag na Kempeitai ang mga preso. Pati na ang torture, pagpatay at pang-aabuso sa mga sibilyan at pagpatay sa mga madre at pari. Maraming kwento ng umano'y kababalaghan ang bumabalot sa hotel. Matapos ang digmaan, nasira ang gusali sa pag-atake ng mga bomba, ngunit naayos ito at muling itinayo noong 1947 at muling binago bilang Diplomat Hotel noong 1973. Pinamahalaan ito ni Antonio Agapito Tony Agpawa, ngunit naapektuhan ito ng pumanaw si Agpawa noong 1987 at kalaunan ay nagsara ang hotel. Bukod sa madilim nitong kasaysayan, may mga kwento rin ng sunog na kumitil ng mga buhay sa loob ng hotel at isang nurse ang nagpakamatay mula sa bubong. Noong 1990, nasira rin ito ng malakas na lindol. Noong 2005, nakuha naman ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagmamay-ari ng lugar at pinalitan ito ng pangalan bilang Dominican Heritage Hill at Nature Park. Ngayon ay isa ng National Historic Site at minsan ginagamit bilang venue para sa iba't ibang okasyon at sining. Matatagpuan ang Diplomat Hotel sa tuktok ng Dominican Hill dito sa Baguio City at madali lang ito puntahan. Kung sasakay kayo ng jeep, hanapin lang yung may sign na Dominican Mirador at sabihin kay Kuya Driver na ibaba kayo sa Old Diplomat Hotel. Pwede rin taxi, diretso na sa entrance. At kung gusto niyo naman ng konting exercise, pwede rin lakarin mula Session Road papunta sa Baguio Market at paakyat ng Kayang Street, mga 5 minuto lang ang lakad. Pagdating niyo dito, may entrance fee na 10 pesos para sa adults, 5 pesos para sa mga bata. Bukas ito mula 7 AM hanggang 5 PM, kaya kung gusto niyo mag-picture o mag-explore, siguraduhin maaga kayong makarating. Meron ding pay parking para sa mga magdadala ng sariling sasakyan. Sa totoo lang, napakaganda ng view. Makikita mo ang panoramic view ng Baguio City at ngayon ginawa na rin ng local government ang lugar bilang nature park at heritage site. Ito naman ngayon ang Pansigsyan Artisan Village kung saan dinevelop itong parteng ito. Maraming kainan, maraming pwedeng bilhan katulad ng handcraft na products, local products. Tara, pasyalan natin. Sumailalim ang park sa mga pagsisikap ng rehabilitasyon na may mga patuloy na proyekto para pangalagaan ang lugar. At dito na din ginaganap ang mga art exhibits at iba pang mga cultural activities. Isa sa tampok at tinarayo ngayon dito na hindi ninyo dapat palagpasin ang Pansigsyan Artisans Village.
Nakakwentuhan namin ang ilan sa mga may negosyo dito na sina Auntie Sonia, may-ari ng Aramid Ima, at Auntie Cathy na may-ari naman ng Inabel ni Ina. Si Auntie Sonia ay matagal nang gumagawa ng accessories tulad ng bracelet, necklace at anklet at iba pa na may Cordilleran motifs, at napagdesisyon na nila ni Auntie Cathy na magkaroon ng collaboration ng mga produkto nila. And from there, sabi ko, sige nga, mag-collab na tayo. So, yun, kasi naisip ko, tama yun yung kung may hobby, nakabits ang mga matatanda noon. Ganyan, Kung may nag-invite na mag-demo, magpa-workshop, pupunta kami dahil yun ang gusto namin para makita na-inspired yung mga bata. ang first collab namin is yung Hong Kong fashion show na inimbita kami pareho. Having her woven and having my beads. Actually, sunod-sunod na yung mga invitation namin. Medyo, ang hindi lang namin kaya, yung kami yung mag-spend siyempre ng pamasahe. Actually, sa November 8, ay nasa Cordillera Fashion Show, Stanford, New York, ang aming beads at hobby. Meron ding Beads Your Own kung saan ikaw ang gagawa ng sarili mong design sa inyong accessory. Kaya naman hindi ko na pinalagpas dahil magandang experience ito. Sasabihin ko na ang sekreto ko sa'yo, ha? Sige po. Ang aking beads, kung titingnan nyo is, kaya hindi, yung mga gustong mangcopy ng aking beads, that's okay. You make 6 blocks representing the 6 provinces. Last year lang talaga ako nag-focus sa another 6. 13 pala, 13. Make 13. Nag-focus lang ako ng traditional beads last year. Na-inspire nga ako kay Nabulini. So, hello Manan. Siya ni Sonia. The brand name ko at Aramid Ima. I'm doing the 6 provinces per province. The tribal beads or traditional beads. Ngayon, I'm trying to launch tomorrow. It's my birthday. Provinces inclusion. Andito na siya lahat. Ang purpose ko lang naman dito is for, matagal natin ito inaasam, no? The unity, the cooperation among the 6 provinces. Yun yung inspiration ko para gumawa ng isa. Ganyan. So, yun yung aking ginagawa. In collaboration with our inables. Oo, so kung ano yung kulay ng inable, kung halimbawa sabihin natin the Kulibangbang, the Pinagpagan, the Benguet, yun din yung ginagawa kong beads to complement or to accessorize our woven apparels. Ano pag ginagawa ninyo? Bisitahin nyo na ang anong village nga po ito, madam? Pansigsyan Artisan Village. Located po kami back of Old Diplomat Hotel. Nandito po kami sa may last part ng village. Yes, sa dulo. Bandang dulo sila. Si Auntie Cathy ay isa sa mga weaver master na mula sa Bontoc Mountain Province na nagsimulang matuto sa paghahabi noong 7 taong gulang pa lamang ito. At ang pinaka-interesting na sobrang nakakamangha, nakakarating na sa international ang kanilang mga produkto. So, ito yung bago pa namin turn, mga bracelet. Ninyo at support natin ang mga local products dito sa Benguet. And for now, let's try to fit yung mga products nila. Diba ang ganda? Ito daw is for unisex. So, pwede siyang panlalaki, pwede rin pambabae. Try natin. Ayun So ito po, gaano nyo katagal ginawa? Ito siguro 3 days. Dahil ihahabi mo muna ito. 3 days. So, tapos itatahi, ilalagay ito mga beads. Ito mga beads kaling-kalinga. Ang gusto ko English nito.
Ganda nga. Dahil pag maggaganito ka, di magkaroon. Ang ganda. Napakarami kong natutunan sa araw na ito. Huwag nating kalimutan, suportahan at tangkilikin ang sariling atin. Tandaan, ang bawat lokal na produkto ay may kwento ng ating kultura. Ang Dominican Heritage at Nature Park sa lungsod ng Baguio ay isang pamanang lugar na nagbibigay daan sa mga bisita na tuklasin ang nakaraan ng lungsod. Ito ay isang lugar para sa mga mahilig sa kasaysayan at sa mga interesado sa lokal na sining at kultura. Kaya kung bibisita kayo sa Baguio, isama nyo sa itinerary niyo ang Dominican Heritage and Nature Park. Thank you so much for watching. Ako muli si Ven Pongsila na nagpapaalala na hanggat kaya mo pa mag-adventure ka, mag-explore ka. Pero kung di talaga kaya, ay manood ka na lang muna. Dito lang sa Northern Adventures Exploring the North. Only on Net25 Baguio. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel and adventure vlogs. Keep exploring, stay safe, and see you po on the next adventure.